Hi guys, good day everyone. I'm Ilonggo Vlog, OFW dito sa Bahrain. Before sa Saudi, ngayon dito naman sa Bahrain. 1 year and 3 months na ako dito guys. So for today's video, ayan, may papakita ko sa inyo. Not to brag someone or hindi ako nagpapainggit or hindi ako na di ko gustong maging hambog sa inyong harapan guys. So ito, papakita ko sa inyo to inspire lalo na yung mga OFW na kagaya ko at syempre sa mga kabataan din ngayon sa Pinas, no. Hindi madaling maging OFW at syempre hindi din madaling mag-ipon, lalo na kapos tayo din, lalo na yung pamilya natin sa Pinas. So ito guys, itong sahod ko dito is 170, pero yung minimum dito is 150 lang, kaso 3 months pa lang ako nag-increase na yung sahod ko. So thankful kasi dinagdagan ng amo. Tapos itong iba guys, yan, kung nakikita nyo sa ibang previous na videos ko, nagpo-post ako ng mga pera. Yun, naipon ko dahil sa hadiah na dumaan dahil nag-Eid, Ramadan, ganun guys. So, nababawasan ko din naman siya pagka lumalabas kami. Syempre natin maiwasan yun, lalo na kung may gusto tayong bilhin. Yan. Especially sa pagkain guys. Yan. Lalo pag nakakita ko ng mga Filipino food, yung gusto-gusto kong kainin. So, ayan, yung iba dyan is naipon ko dahil na rin sa sahod ko nga, diba, may dagdag. So, minsan yung pinapadala ko yung buong sahod ko lang, pero yung sobra pinapaiwan ko. Kaya nakaipon ako ng ganyan. Hindi naman siya masyadong malaki, guys, pero malaking bagay na sa akin kasi pagka may gusto tayo talagang mabili or may gusto tayong makuha, ayan, diba, gagawa tayo ng paraan. Kahit anong mangyari, makamit lang natin yun, guys. Ganyan. Tsaka ako kasi yung tao na hindi ako maluho, hindi ako mahilig bumili ng mga bagay-bagay na hindi ko naman kailangan sa buhay ko. Kumbaga, hindi ako bumibili ng mga bagay-bagay para lang ipahambog, ipainggit sa iba. So, mas inuuna ko yung mga importanteng bagay. Especially pagka dating na sa pamilya. So, ayan, masaya ako kasi yung naipon ko na yan, makakabili na ako ng isang bagay na matagal ko nang minimithi. Yan. Siyempre. So, okay lang. Ayan. Isang gabi lang natin na katabi yung sahod dyan. Pero, ayan, kinabukasan kasi lipad na siya ng Pinas. At least, diba, yung lahat ng pagod mo, yan, sakripisyo mo, may napupuntahan. Yun yung importante, guys. Sa ngayon, ayan, yung naipon ko na yan, kunti lang naiwan. So, mag-iipon tayo ulit, guys. So, sana, sa mga kabataan ngayon, no, kapag ka-OFW yung magulang ninyo, sana mag-aral kayong mabuti. Pag magbulakbol, wag yung sayangin yung lahat ng sakripisyo, effort ng magulang ninyo, guys. Hindi nyo alam yung totoong kalagayan namin dito. Nakikita nyo kami, nagpo-post, yan, masaya. Parang walang problema, pero hindi nyo alam ang katotohanan sa likod ng mga ngiting yan. Hindi nyo alam yung hirap namin dito. Syempre, ayaw din naman namin kayong mag-alala. Ayan, may kasabihan nga kapag OFW, natuto kang magtiis, sakripisyo, ayan. Kahit may problema ka, hindi mo na ma-share sa pamilya mo kasi nga, syempre, problemado din sila doon. So, ang problema ng pamilya, problema namin, yan, amin lang din. So, ayan guys, no, hindi lang iisa yung pinagkakaabalahan ko. Maliban din sa trabaho ko. Ayan, may YouTube din ako na isang pinagkakakitaan ko. May mga apps akong sinasalihan para lang talaga kumita, guys. No, ang importante talaga is pera. Pera talaga importante. Bahala nang sabihin yung mukhang pera kaming mga nanay, pero ang hirap para sa amin, ang hirap sa amin mag-budget ng pera. Kung alam nyo lang, alam nyo sa lahat, no, especially sa mga lalaki, masasabi ko, sa yung tatay ko sa alam kong marunong mag-handle ng pera. Kumbaga, marunong siyang humawak yung
parang babae. Yung alam niya kung paano i-budget yung pera. Kasi kadalasan, karamihan talaga sa mga lalaki, guys. Diba? Alam ko mag-agree kayo. Hindi sila marunong mag-budget. Yung bigay lang sila. Nagbigay, bili lang ng bili. Pero hindi inisip yung importansya ng mga bagay-bagay. Iba pagka babae. Especially sa akin, naranasan kong maging single mom ng ilang taon. Bawat sentimo na binibitawan ko, guys, sobrang napakahalaga. As in, yung kahit may pera ka, yung kahit may gusto kang bilhin para sa sarili mo, hindi mo bili-bili kasi nga, syempre, inuuna mo yung mga anak mo. Wala naman ibang susuporta sa kanila, wala ka namang ibang kakapitan, kundi sarili mo lang din. Diba? So, kaya siguro ganito ako. Yung bang kahit may gusto akong bilhin para sa sarili ko, hindi ko magawa. Lalo na pag alam kong mahal, magdadalawang isip na akong bilhin yung mga bagay na yan. Kasi iniisip ko, mas mabuti pang bilhan ko ng mga yung anak ko kaysa sa sarili ko. Kaya dasal ko sana yung mga anak ko hindi matulad sa akin. Pagkaroon sila ng magandang buhay in the future, mag-aral lang silang mabuti hanggat kaya pa. Magtitiis, magsasakripisyo, magtatrabaho kahit malayo pa. So ayan guys, thank you for watching.